Mga kababayan, may kumakalat na balita ngayon tungkol sa posibleng 2,000 piso na buwanang pensyon para sa ating mga senior citizen. Pero bago tayo mag-celebrate, kailangan nating malaman kung ano talaga ang totoo dito. Kasi kung mali ang inaasahan natin, mas masakit ang pagkabigo. Kaya ngayong araw, sama-sama nating susuriin ang katotohanan sa likod ng balitang ito at ibabahagi ko rin sa inyo ang mga bagay na dapat talaga ninyong malaman tungkol sa inyong pensyon ngayong 2026. Una sa lahat, dear pensioners, alamin natin, wala pa pong opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno na magkakaroon ng 2,000 piso na buwanang social pension para sa lahat ng senior citizens. Ito ang hindi alam ng marami. Ang kumakalat na balita ay galing sa mga proposal at panukalang batas pa lamang, hindi pa ito approved o ipinatutupad. Kaya kung nakakita kayo ng mga video o post na nagsasabing, confirmed na ang 2,000 piso, mag-ingat po kayo dahil maaaring hindi ito totoo at maaaring gawa lamang ito para makakuha ng clicks o views. Ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Pakinggan ninyo itong mabuti. Sa kasalukuyan, ang Social Pension Program ng DSWD na para sa mga indigent senior citizens ay nagbibigay ng 1,000 piso kada buwan. Ito ay para sa mga senior citizen na 60 years old pataas, walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS o GSIS, at walang sapat na suporta mula sa pamilya. Ibinigay ito bilang tulong pinansyal para sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain at gamot. Dati po, itong 500 piso lamang, pero doble na ito ngayon dahil sa batas na tinatawag na Republic Act 11,916. Ngayon, may isa pang mahalagang update. Kumakalat din ang tungkol sa Universal Social Pension Bill o yung tinatawag na batas na magbibigay ng pensyon sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas kahit hindi sila indigent, kahit hindi sila miyembro ng SSS o GSIS. Sa mga pagtalakay sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay isang inisyal na 1,000 piso na buwanang pensyon para sa parehong indigent at non-indigent na senior citizens. Ito po ay proposal pa lamang, nangangahulugan. Kailangan pa itong dumaan sa maraming proseso bago maging tunay na batas. Kaya huwag muna po tayong masyadong umasa sa halagang 2,000 piso. Dahil hanggang ngayon, ang pinag-uusapan sa antas ng komite ay 1,000 piso pa lamang. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga mahal kong kababayan. Ang mismong pagkakaroon ng ganitong panukala ay senyales na hindi tayo nakakalimutan ng gobyerno. Marami pong lawmakers ang naniniwala na dapat talagang pahalagahan ang mga senior citizens sa bansa natin at patuloy silang nagsusumikap para dito. Ang totoo, kailangan lang nating maging matalino at maingat sa mga impormasyong nakukuha natin para hindi tayo maloko at para tama ang ating inaasahan. Ngayon, samantalang hinihintay natin ang mga bagong proposal, meron namang tunay at kumpirmadong balita para sa mga SSS pensioners dyan. Ito ang dapat ninyong bigyang pansin. Nagsimula na po ang ikalawang tranche ng SSS Pension Reform Program noong Hunyo 2026 at ito ay maagang inilabas ng SSS para makatulong agad sa mga pensioners na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa ilalim ng ikalawang tranche na ito, ang mga retirement at disability pensioners ay tatanggap ng 10% na dagdag sa kanilang buwanang pensyon, habang ang mga death at survivor pensioners naman ay tatanggap ng 5% na dagdag. Halimbawa lang po, kung ang inyong buwanang pensyon bilang retirement pensioner ay 6,000 piso kada buwan, ang inyong dagdag ay magiging 600 piso, kaya ang bagong buwanang pensyon ninyo ay magiging 6,600 piso. Kung mas mataas naman ang inyong pensyon,
Halimbawa, 10,000 piso kada buwan. Ang dagdag ay 1,000 piso, kaya ang bagong halaga ay magiging 11,000 piso. Para sa mga death o survivor pensioners na tumatanggap halimbawa ng 4,000 piso kada buwan, ang 5% na dagdag ay 200 piso, kaya ang kabuuan ay magiging 4,200 piso. Ang mga pensioners po na aktibo bilang Mayo 31, 2026 ay pwede nang makatanggap ng dagdag na ito simula Hunyo 1, 2026. Samantala, ang mga pensioners na ang kontinhensya o karapatan sa pensyon ay nagsimula sa pagitan ng Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026 ay makakatanggap ng kanilang dagdag na pensyon simula Setyembre 1, 2026. Kaya kung kayo po ay bagong pensyoner, huwag mag-alala. Makakarating din sa inyo ang dagdag na ito, tama lang na medyo mas matagal ang proseso. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga bawas o deduction sa inyong pensyon dahil marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit hindi kumpleto ang natatanggap nilang halaga kada buwan. Kung mayroon kayong SSS salary loan o pension loan na hindi pa nababayaran, automatikong ikakaltas ito sa inyong buwanang pensyon bago pa man ito marating sa inyo. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 6,600 piso pagkatapos ng dagdag at mayroon kayong utang na binabayaran ng 500 piso kada buwan, ang aktwal na matatanggap ninyo ay 6,100 piso lamang. Meron din pong tinatawag na clawback o offset at ito ang isa sa mga pinaka hindi naiintindihan ng maraming pensioners. Ang clawback ay nangyayari kapag may sobrang binayad ang SSS o GSIS sa inyo dati. Halimbawa, kung nagkamali sa computation o may duplicate na pagbabayad, kaya para mabawi ang sobrang halaga, ito ay unti-unting ikakaltas sa susunod ninyong mga pensyon hanggang mabayaran ang balanse. Huwag kayong mabahala kung mangyari ito dahil hindi ito parusa, ito ay simpleng pagwawasto lamang ng account ninyo. Ngunit kung sa palagay ninyo ay mali ang pagkaltas sa inyo, may karapatan kayong magtanong at mag-verify ng direkta sa opisina ng SSSS o GSIS malapit sa inyo. May isa pang mahalagang update para naman sa ating mga GSIS pensioners diyan. Patuloy pa rin ang regular na pagbabayad ng buwanang pensyon at kasama rin dito ang mga adjustment kung mayroon man batay sa mga umiiral na batas at pulisiya. Kung kayo po ay may GSIS loan, gaya ng consolidated loan o policy loan, ito rin ay automatic kung ikakaltas sa inyong buwanang pensyon. Kaya laging siguraduhin na alam ninyo ang balanse ng inyong utang para hindi kayo magulat sa halagang matatanggap ninyo kada buwan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa release schedule ng inyong pensyon dahil alam kong ito ang lagi ninyong hinihintay-hintay kada buwan. Para sa mga SSS pensioners, karaniwang ipinapadala ang pensyon sa simula ng buwan depende sa huling digit ng inyong SSS number o depende sa disbursement bank na ginagamit ninyo. Para naman sa mga tumatanggap ng social pension mula sa DSWD, ito po ay ipinamamahagi kada quarter, hindi kada buwan. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan medyo matagal bago dumating ang inyong stipend, normal lang po ito sa proseso ng programa. Ngayon, mahalagang paalala rin ito, huwag ninyong palampasin ito, mga kababayan. Para sa mga SSS at GSIS pensioners, mayroon pong taunang requirement na tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay ginagawa taon-taon para patunayan na kayo po ay buhay pa at kwalipikadong tumatanggap ng inyong pensyon. Kung hindi ninyo ito makumpleto sa itinakdang deadline, posibleng masuspend ang inyong buwanang pensyon. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-comply,
mangyaring puntahan agad ang pinakamalapit na SSS o GSIS branch o gamitin ang inyong MyTulDoc SSS account online kung marunong kayong mag-internet o magpatulong sa inyong anak o apo kung kinakailangan. Ngayon, pakinggan ninyo itong mabuti dahil napakahalaga nito. Patuloy pong kumakalat ang mga scam na direktang tumatarget sa mga senior citizens at pensioners. May mga taong nagpapanggap na kinatawan ng SSS o GSIS, tumatawag o nagme-message sa inyo, sinasabing kailangan ninyong magbigay ng inyong personal na impormasyon o magbayad ng processing fee para makuha raw ninyo ang dagdag na pensyon o ang bagong 2,000 piso na ipinangangako. Mga kababayan, tandaan ninyo ito ng mabuti, hindi po hihingi ng pera ang SSS o GSIS para lamang makatanggap kayo ng inyong pensyon. Hindi rin po sila hihingi ng inyong OTP, password o buong detalye ng inyong bank account sa pamamagitan lamang ng text o tawag. Kung may makausap kayong nagsasabing may bagong benepisyo kayo pero hihingan muna kayo ng bayad, huwag po kayong padadala. Direkta na lamang kayong tumawag sa opisyal na hotline. Para sa SSS, pwede kayong tumawag sa 1455. Para sa GSIS, ang hotline ay 8847 4747. At kung tungkol naman sa mga alalahanin sa bangko o ATM, pwede kayong tumawag sa BSP sa 8708-7087. Ipaalam din po natin ito sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan at mga kapamilya na senior citizen din dahil marami sa kanila ang hindi pamilyar sa mga ganitong scam at madaling maloko. Ngayon, bilang praktikal na payo para sa ating mga mahal na lolo at lola diyan, una, laging i-verify ang anumang balita tungkol sa pensyon sa opisyal na website o opisina ng SSS, GSIS o DSWD bago ito paniwalaan ng buo. Ikalawa, itago ng maayos ang inyong mga dokumento tulad ng UMID, My SSS Card o e-card dahil kailangan ito sa maraming transaksyon. Ikatlo, kung may utang kayo sa SSS o GSIS, subukang bayaran ito ng maaga o regular para hindi lumaki ang deductions sa inyong pensyon. At ikaapat, huwag mahiyang magtanong kung hindi ninyo naiintindihan ang inyong computation o kung bakit kulang ang natanggap ninyo, pumunta sa pinakamalapit na branch at magpaliwanag sila sa inyo ng harapan. Mga minamahal kong pensioners, alam kong hirap na hirap talaga ang buhay ngayon, lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, gamot at pangangailangan sa araw-araw. Alam kong marami sa inyo ang halos 4 na dekada ng nagtrabaho, nagpagod, at nagsakripisyo para lamang sa pamilya at bansang ito. Kaya naman ang pensyon na ito ay hindi lamang basta-bastang tulong. Ito ay karapatan ninyo, kapalit ng inyong dedikasyon at taimtim na paglilingkod. Huwag ninyong hayaang basta-bastang malito kayo sa mga hindi pa kumpirmadong balita, pero huwag din kayong mawalan ng pag-asa dahil patuloy namang gumagalaw ang gobyerno para pabutihin pa ang inyong kalagayan. Sa muling pagbabalik, tiyak po namin na ibabahagi agad namin sa inyo ang anumang opisyal at kumpirmadong update tungkol sa Universal Social Pension Bill sa dagdag na tranche ng SSSS at GSIS at sa lahat ng bagay na direktang makakaapekto sa inyong buwanang pensyon. Kaya patuloy lamang kayong manood dahil kami po ay narito para tumulong sa inyo, dear pensioners, para tiyakin na hindi kayo maiiwan sa dilim. Kung natulungan po kayo ng video na ito, mangyaring i-share ninyo ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay na senior citizen din dahil marami sa kanila ang maaaring hindi pa alam ang mga bagay na napag-usapan natin ngayon. I-subscribe din po ang aming channel at i-click ang bell notification para hindi kayo mahuhuli sa susunod naming mga update tungkol sa inyong pensyon.
Ang bawat impormasyong maibabahagi natin ay isang paraan para maprotektahan natin ang ating mga mahal na lolo at lola laban sa maling balita at panloloko. Maraming salamat sa panunood, mga mahal naming pensioners. Ingatan ninyo lagi ang inyong sarili, huwag kayong padadala sa scam, at laging tandaan, ang inyong pensyon ay karapatan ninyo, hindi awa ng sinuman. Mahal na mahal namin kayo, lolo at lola. Hanggang sa muli po nating pagkikita, ingat po kayo palagi.